Si Nilo at ang ginintuang isda. Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, nakatira si Nilo, isang binatilyong masipag at mapagmahal sa kanyang ina. Kahit bata pa, marunong na siyang mangisda gamit ang isang maliit na bangka at luma niyang lambat. Hindi sila mayaman, ngunit natutunan niyang maging kontento sa kung anong meron sila. Tuwing umaga, dumadaan siya sa pampang, binabati ang mga kapitbahay at lumalarga sa dagat. Lagi niyang iniisip, kahit kaunti, basta may maiuwi ako kay nanay. Isang araw, habang nakatanaw siya sa malalim na dagat, may nakita siyang kakaibang kislap sa ilalim ng tubig. Nang hatakin niya ang kanyang lambat, muntik siyang mapasigaw. May nahuli siyang isang ginintuang isda. Kumikinang ito na tila isang maliit na araw na lumalangoy. At laking gulat niya nang biglang magsalita ang isda. "Pakawalan mo ako, Nilo, at ibibigay ko sa iyo ang anumang hiling mo." Hindi makapaniwala si Nilo. Naisip niya agad, pwede akong magkaroon ng masarap na pagkain, bagong damit, o kahit malaking bahay. Kinuwento niya ito kay nanay pagka-uwi. Ngunit, marahan siyang pinayuhan ng kanyang ina. "Anak, huwag mong gawing laro ang mga mahika. Tandaan mo, sapat na ang mayroon tayo. Kung may hihilingin ka man, piliin mo ang makabubuti, hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat." Kinabukasan, muling pumalaot si Nilo at tinawag ang ginintuang isda. "Anong hiling mo, Nilo?" tanong ng isda na kumikislap sa tubig. Huminga ng malalim si Nilo. Sa puso niya, gusto sana niyang humiling ng kayamanan. Ngunit, naalala niya ang payo ng ina at ang mga kapitbahay na nagugutom. Kaya, buong puso niyang sinabi, "Hindi para sa akin ang hiling ko. Sana, hindi na magutom ang aming baryo. Sana, laging may isda ang dagat at pagkain para sa lahat." Lumubog ang ginintuang isda at biglang nagliwanag ang dagat. Ang dating payat na isda ay muling dumami at lumusog. Ang mga korales ay nagkulay asul, pula at berde, at muling bumalik ang mga nawawalang hayop sa dagat. Pagbalik ni Nilo sa pampang, nagulat ang mga tao. Puno ang kanilang mga lambat ng masasarap at sariwang isda. Lahat ng pamilya ay nakatikim ng masaganang hapunan. Naging masaya at masagana ang buong baryo. Ngunit walang nakakaalam ng totoo nang lahat ng iyon ay dahil sa mabuting puso ni Nilo at sa kanyang sakripisyo. Mula noon, tinawag siyang si Nilo, ang batang nagbigay ng kayamanan sa lahat, at sa tuwing lumulubog ang araw, makikita ni Nilo sa pampang, nakangiti habang nakatanaw sa dagat. "Hindi ko man nakuha ang kayamanang gusto ko, nakuha ko naman ang pinakamasarap na gantimpala, ang saya ng lahat." Ang tunay na kayamanan ay nasa pusong marunong magbahagi. Kapag natutunan mong maging kontento at tumulong sa iba, ang biyaya ay laging babalik ng higit pa kaysa sa inaasahan.